studies and overview on face-to-face and virtual process flow of the TNTS SHS work immersion. I am giving you this time, ladies and gentlemen, the coordinator of the work immersion, our teacher 3 of the senior high school. Let's give it up for Ma'am Mary Joy P. Pagtakhan. Thank you, Sir Blanco. To our honored guest, our respected Assistant School Principal for Senior High School, Sir Adalbert S. De La Cruz. To our Assistant School Principal for Operations, Ms. Lovely G. Recosalem. To our hardworking PTA President, Mr. Ezekiel Espiritu. Dear parents, fellow teachers, students, a pleasant morning. Today, I am delighted to share to you the SHS Work Immersion Flow. Okay, but before I start, eto pong andito sa side na to. Anak, pwede po kayong humanap ng lilim kasi mainit na po sa side na yan. Okay, sige po. Pakibilis na mag-grade 12. Ay, kakaunti. Kakaunti. Nahihiya talaga. Okay. How about the parents? Excited na po ba kayong mag-grade 12 ang inyong mga anak? Yes. Oh, excited po ang ating mga parents. Okay po. Speaking of grade 12, katulad po ng sinabi kanina ni Sir Blanco, ang senior high school, ang work immersion po ay isa sa mga subjects ng senior high school. Okay? Ang work immersion po ay nagbibigay ng oportunidad sa mga mag-aaral na makaranas ng tunay na trabaho o practical na karanasan. Ngayon, ipapaliwanag ko po ang work immersion process flow. Okay, una po, meron po tayong general orientation of parents and students. At eto po yun. Eto yung event natin ngayon. Eto po yung general orientation. Sa part ng parent, gusto po namin ipaalam sa inyo na pagdating ng grade 12 ng inyong mga anak, talagang kailangan po nilang mag-work immersion. Okay po. And sa part naman po ng students, eto po ay para ipaalam din po sa inyo na kailangan nyo pong paghandaan yung work immersion kasi meron po dito mga requirements na kailangan bago po kayo ma-deploy. Okay, so pangalawa po, meron po tayong tinatawag na in-house mock industry interview. Pero ito po ay ginagawa na sa English subjects. So hindi na po masyadong tinututukan to ng ating mga immersion teachers. Tama po ba mga students? Merong ma-interview na doon sa inyong subjects? Okay, so meron po. Okay, so ang pangatlo po ay conducting career orientation for students for specific tracks, strand, with localized training program module. Okay, ano po bang ibig sabihin nito? Okay, ibig sabihin, aside from this orientation, magkakaroon po ng career orientation per track naman po. For example, lahat po ng UMS, ay magsasama-sama para sa isang orientation para lalo pong mapalalim yung inyong pagkakaunawa sa work immersion doon sa inyong specialization. Malinaw po ba? Okay, so ganun din po yung ibang tracks, yung ABM, yung STEM, tsaka yung PBL. Okay, so meron din po tayong pagpro-process ng insurance. Yun po yung ating pang-apat. Okay, para saan po ba yung insurance? Ito po ay syempre para kung halimbawang hindi naman natin wini-wish or may mangyaring hindi maganda sa bata dahil sila po ay lalabas, so covered po sila ng insurance. At ito po ay i-discuss mamaya ng ating insurance provider. Okay, ang mga bata din po, ang ating mga students na
mag-undergo ng work immersion ay kailangan din pong magkaroon ng medical examination. Okay, kasama po dito yung physical examination, x-ray and urinalysis. Again, ito po ay ipapaliwanag din po ang detalye nito ng ating medical partner.